Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, sa darating po na March 28 mga kababayan ay birthday po ni Tatay Digong. Ayan po ang post ni Mocha Uson. At ito ang kauna-unahang pagdiriwan niya ng kanyang birthday dyan po sa Dahig, dyan po sa Netherlands, dyan po sa ICC Prison Facility. So, ito yung unang birthday. Kung 30 years siya ron. So, magkakaroon pa siya ng celebration na 31 pong birthday pa, mga kababayan. Ang isi-celebrate pa ni Tatay Digong dyan po sa ICC Detention Cell. So, March 28. So, advance happy birthday kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, kung doon sila magsi-celebrate, sigurado pupuntahan siya ng kanyang mga anak. Hindi ko lang alam kung sino pupunta. Malalaman natin yan, abangan natin yung birthday celebration ni former President Rodrigo Roa Duterte dyan po sa Dahig, dyan po sa Netherlands, sa ICC Detention Facility. At ito mga kababayan, para naman daw maging memorable. Dami talaga naiisip na itong mga DDS mga kababayan O para daw memorable. Kasi alam niyo mga kababayan, talagang unang-una, yung first time mo mag-celebrate ng iyong kaarawan dyan sa lugar na yan, sa Dahig, memorable na yan, hindi mo na yun makakalimutan. Pero may gustong gawin ang mga DDS na mas memorable mga kababayan. Ito, ang lalaki talaga ng mga utak ng mga DDS. Ito mga kababayan, sa birthday daw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gustong i-break ng DDS itong Guinness World Record. Isa-challenge po nila ang Guinness World Record. Ano ba to? Basahin natin. Let's make history. Crowds are already gathering organically. Imagine the impact if we unite and show the world our strength. On March 28, Tatay's 80th birthday, organized local rallies to create the largest synchronized 24-hour global peaceful prayer rally in history. So ang gagawin nila mga kababayan, susubukan nilang i-break ang Guinness World Record ng synchronized 24-hour global peaceful prayer rally. So magkakaroon sila ng mga pagtitipon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ng sabay-sabay, synchronized. Hindi ko alam kung kasama pa sa ibang bansa. Basta siguro kasama rin yung mga sa ibang bansa, yung may mga miyembro ng KOJC. So, yung iba-ibang mga bansa, mga OFW na sumusuporta kay Duterte, magsasagawa po ng rally. At ito po ay synchronized, ibig sabihin sabay-sabay mga kababayan sa March 28 dito sa ika-80 kaarawan ng dating Pangulo. Kaya sila po ay nananawagan na mag-organize locally etong kanilang mga taga-suporta. So, i-break nila yung world record. Di ko lang alam kung ilan yung world record pero susubukan daw nilang i-break. So, kinakailangan siguro nila milyon-milyon, di ba? Kasi lumakas ang loob nila mga kababayan kasi kanina nagsagawa po sila ng rally para kay Duterte at marami namang umatid. Diyan po sa Davao marami-rami rin po yung umatid. Tapos sa Maynila, meron din ng mga grupo na nagkaisa, nagtipon-tipon at nagkaroon nga ng paghaharap. Yung mga pulis na nakaharang po sa Mindiola ay nakaharap po ng mga nakamotor. So, nagkaharapan po sila. Kaya nga sabi dito, nagsisimula ng mag-gather itong mga tao organically. Ibig sabihin, wala pong nag-utos sa kanila, wala pong nag-invite sa kanila. Talagang, ang tawag mo doon, yung sariling sikap sariling sikap o sariling desisyon. Hindi nabayaran ng 150 mga kababayan. Hindi nabayaran ng 500 o 1,000. So, yan po yung sinasabi nilang nagkakaroon ng gathering organically. So, medyo lumakas ang loob nila kanina
Kaya sa 28 daw, malamang mas marami pa ang aattend. Kaya sila yung nananawagan na sumama sa mga rally sa araw ng kaarawan ni Duterte. At balak nilang burahin ang Guinness World Record sa synchronized 24-hour global peaceful prayer rally in history. So tingnan natin. Pero, ay mga DDs, huwag kayong aasa. Baka naman ano lang yan, baka pangarap nyo lang yan. Tingnan natin mga kababayan, ha? Baka naman na kaya nilang burahin. Hindi ko na nga alam kung ilan yung buburahin nila. Sabi rito, we're currently negotiating with the media company for the broadcast and are working on securing a Guinness World Record application. We need your help to connect us with the right people. We'll post more details soon. So, 16 ngayon, 28. So, meron pa silang 12 days para mag-prepare. 11 days para mag-prepare. Dito po sa kanilang pangarap na burahin ang Guinness World Record sa synchronized 24-hour peaceful prayer rally. Grabe, 24-hour ha. So, isang araw, mga kababayan, yung prayer rally. And yun lang, ano na yun record breaking na. Kung synchronized, maramihan pa. So, eto, ang naisip ng mga DDS. Ito raw ay para sa pagkakaisa para maibalik itong si former President Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. United to bring him home. Ayan po. So, tingnan natin kung kaya nilang i-break. Kasi mga kababayan, yung mga rally nila, wala Pero tingnan natin, kasi kanina marami-rami yung umatid dyan sa Davao Tingnan natin. Expected naman natin sa Davao kasi taga dun sila paano na lang ibang lugar? Kung paano ba talagang sumuporta yung mga taga Davao, ganun din ba ang suporta ng mga iba't ibang lugar dito sa ating bansa at sa ibang bansa? Diyan natin malalaman. Meron pa kayong pa world record. Guinness Book of World Record So mga kababayan, abangan po natin yan. Kakaiba talaga mag-isip. Etong mga DDS hindi na lang mag-rally, pakitang suporta, pero talagang gusto nila talaga maging memorable. Gusto nila maging memorable, madagdagan yung memory, kasi sabi ko nga, yung unang celebration ni Duterte dyan sa ICC prison facility, ano na yan memory na yan ito, gusto pa nila dagdagan. World record ang hinahabol nila. Tingnan natin kung kaya. Okay, sa mga hindi pa nakakita dito, eto mga kababayan, yung merong flip top si Mayor Hani Lacuna, mga kababayan. Talagang rapper na rin si Hani Lacuna, si Mayora. Sa mga hindi pa po nakakapanood, ito matutuwa po kayo kay Mayor Hani Lacuna. Ngayong araw na ito, masasaksihan ng buong Kamaynilaan. Tapatan ng totoo dito sa Tondo. Mga taga-Tondo, mag-ingat! At ngayon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sa kaliwa ko, isang mamamayan na gustong maliwanagan. Sige! At sa sino yan? servisyo niya is here. Kamukha ni Yorme yun Mayor na, doktora ba? Palakpakan po natin, Mayor Hani Lacuna! Hoy! Kahit Malu! Ayan Alright, sige. Pogi, ibuga mo na ang tanong mo. Magandang araw sa mga nandito. Hindi ako nandito para manggulo. Real talk. Nadinig ko lang sa kapitbahay ko na wala pala kayong ginawa sa inyong termino. Talaga ba? Laban niya noon. Si Pogi lagi sinasamahan. Pero bakit ngayon, sinasaksak kami ng talikuran? Hoy! Alright. Wala namang sinabi kundi manira ng manira. Pero tayo ang nagbabayad ng iniwan niyang bilyong utang sa Maynila. Ang totoo niyan, yabang, utang, takbo, sabay iwan. Naka. But don't worry,
Walang nga. Kami na ang gumawa ng paraan. Ganun ba? Sila may pabahay. Ikaw ba, merong binigay? Pabahay daw na lagi nilang niyayabang. Sa totoo lang, tingnan mo, puro bata na rin niyang nakinabang. Uy! Grabe naman! Level up na ang ginawa namin. Lupa man o kondo. Tsaga lang, sinisiguro ko, yung titulo, mapapasa inyo! Reto! Kaya mo yun? Kaya niyo ba yun? Tulad ng anli upa sa budol niyang pabahay, di magiging sa inyo kahit baon ka na sa hukay. Tahimik! May nakapagsabi lang din, mga estudyante at senior high hanggang kuleyo ay tinutulungan ninyong pag-aralin? Correct! Matagal na natin ginagawa yan. Tinayo, inayo sa mga bagong paaralan. Kahit computer, walang inutang. Manilenyong mag-aaral buwan-buwan, allowance tuloy-tuloy na bibigyan. Pero ito, idagdag mo. May bago kaming insentibo. Graduation gift na 2,000 sa PLM, sa UDM, pang-apply sa unang trabaho. Wala sila niyan. Paano naman ang matatanda? Sa kanila ba meron kayong nagawa? Eto, tiyak walang maiiwan. Mga lolo't lola natin, atin ding binibigyan. Dating 500, ginawa nating 1,000! Yun! Flex ko lang, hindi pa rin utang yan. Ay, walang utang yan, ha? Alright. Move on na tayo sa mga tao. Paano naman ang trabaho? Eto ang totoo. Nasa termino ko, tripling katao may hanap buhay. Di tulad nung panahon nung nauna na puro pabibo. Etong huling taon, 30,000 Manilenyo. Totoo ang pag-asenso. Nabigyan natin ng trabaho, lagi kang kasama, at may kalinga sa iyong gobyerno. Malasakit sa walang trabaho. Di ba yan ang gusto nyo? Uy! Ano ba naman? Mga ospital na bago. Bakit hanggang ngayon nakakandado? Ang tinayong ospital, napilitang ikandado sa standard ng DOH, ay totoong hindi pasado. Super Mega Health Centers, aming binuo sa medical equipment, mas bago at kumpleto. Cancer Center, sa ating palang magiging totohanan. And take note, hindi pa rin yan galing sa mga utang. Panis! Wow, panis! Wala silang ganyan! Paano naman yung ano? Wala na nasabi, wala na. Na-choke na. Malcolm, Maynila! Di kailangan pabibo kung wala namang laman ang ulo. Uy! Sakit naman nun! Tahimik nating gawin ang ating mga trabaho. Hindi kailangan papogi sa dami kong resibo. Etong selyo na maayos ng paggogobyerno, binibigay lang pagdiwaldas paggamit ng ating pondo. Una kasi laging kapakanan ng bawat tao. Sa Maynila, first time in-award ito. Yun! Totoong babangon tayo sa utang na sa ating bumaon. At di lang yan laway na sinasanla. Di pangako na galing sa nguso. Make Manila utang again. Ay! O programang totoo at tagos sa puso. Ay, may mic drop!
Okay, yan mga kababayan. Grabe na, ang galing-galing mga kababayan. Meron ako nabasang comment, may flip top pa raw si Mayor. Wala, ang ganda naman di ba? Lahat ng sinabi niya dyan, totoo. Kaya mga kababayan, ako po nananawagan sa inyo. Ang piliin po nating Mayor ay si Mayor Hani Lacuna. Para po sa patuloy na pag-asenso ng mga Manileño. Alright, so ilan po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.